kailangan mabuo namin yung kabuuan ng 50,000 na down payment. Ano naman, may scam ka na naman. Wala na, tiwala sa akin ng asawa ko. Hindi ko siya na-clarify na may-ari. Saan na mapupunta yung pera namin? Tiyaking alam mo ang iyong karapatan kapag nangyari sa iyo ang ganito. Kapag bumili ka ng rights ng lupa at inangkin ito ng iba, ano ang gagawin mo? Yan ang reklamo ni Emil. Dahil nang nililinis na niya ang lupang nabili niya mula sa pamilya ni Ronila, may sumita sa kanya at nagsabing pag-aari na ito ng iba. Ano ang karapatan ni Ronila na magbenta ng lupang hindi sa kanya? Paano mababawi ni Emil ang pera niya? Makialam sa kanilang usapan sa Case to Face to Face to Face. Kapag kinasal ka ng walang lisensya, valid pa ba ang inyong kasal? Yan ang tinatanong ni Mike dahil nanghingi niya ang kanyang marriage certificate sa Philippine Statistics Authority. Sinabihan siyang walang visa ang kasal dahil wala silang marriage license. Ibig sabihin ba nito ay pwede na siyang mag-asawa ng iba? Maki-opinyon sa payo ni Kuya Alan. Kapag ibinigay ang hinihingi mong sign, susundin mo ba ito? Yan ang sinagot ni Jean Orsilia. Kaya't itinuloy niya ang pagtulong sa kapwa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kilalanin natin ang backpacker na si Jean sa Salamat. At kapag excitement naman ang hanap mo, sa Alan Piapik, may ipamimigay na papremyo. Lahat ng yan, ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Noon ni kumpanyero, itutuloy natin ngayon. Payong kapatid, ang aming hatid, ibahagi ang biyaya't saya. Cayetano in Action with Boy Abunda. CIA with the A, CIA with the A, CIA with the A. 1, 5, 4, 3. Ito po ang tanong ng Pilipino at kasama ho natin ang tatlong napakahuhusay na mga abogado. Attorney Matt, Attorney Rafi, Attorney Marian. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Tito Boy. Para naman napaka-formal na. Ang ating mga tanong ngayong gabi po ay may kinalaman sa mga karapatan ng kaibigan. Puntahan na natin ang unang tanong po ng Pilipino ay mula po kay Casey Aragon, mula sa Sampaloc. Sabi niya, pwede ko bang gawing beneficiary sa SSS ang matalik kong kaibigan kahit may mga magulang at kapatid naman ako? Tito Boy, opo, pwede mong gawing beneficiary ang iyong kaibigan. Talaga? Ngunit, ika-classify siya ng batas bilang secondary beneficiary. Ibig sabihin ho nito, dahil pagka wala yung nanay, tatay, asawa, at anak, saka lang siya magkakaroon ng mga karapatan bilang beneficiary in their absence. Attorney Rafi, halimbawa, in a situation kung saan galit, o di kaya'y may tampuhan, o di kaya'y may circumstance na hindi niya kasundo, itong mga sinabi mo, nanay, tatay, kapatid, hindi pa rin pwede yung kaibigan. Hindi siya pwede maging primary beneficiary. Hindi po, Tito Boy, dahil yung ginamit na salita ng batas ay in their absence. Okay, punta na tayo, Attorney Rafi, sa ating pangalawang katanungan ay galing naman kay Alex Liander ng Montalban. Nasa abroad yung dati naming kapitbahay. Marami naman siyang naiwang kamag-anak dito sa Pilipinas, pero mas gusto daw niya yung pinaka-close niyang kaibigan ang magkaroon ng custody sa anak niya habang nasa abroad siya. Pwede ba ito? Actually, Tito Boy, pwede naman eh. Baka kasi merong misconception na once nag-abroad yung isang magulang, wala ka ng custody sa anak mo dahil nga magkalayo kayo. When in reality, meron ka pa rin parental authority over the child, nasa iyo pa rin yung permanent custody ng child kasi may specific instances lang yung law kung para mawala sa iyo yun. So, ang pwede niyang gawin, kung gusto niya sa matalik na kaibigan, and kung tingin niya, yun yung magsaserve ng best interest ng anak niya na talagang aalagaan, gagabayan, pwede niyang ibigay yung temporary custody habang nasa abroad siya. Wala naman tayong issue ron.
pwede niya namang gawin yun. So, klaro, punta naman tayo ngayon sa ating pangatlong katanungan. Ito ay mula kay Jeannie Macaraeg. Mula po sa Cabanatuan City. Kaibigan ko ang tumulong sa aking maghanap ng trabaho. So, yung friend niya ang tumulong. May legal basis ba siya kung sakaling hingan niya ako ng referral bonus? Yeah. Okay, Tito Boy. Ikaw sasagutin at si Marian. Okay. Very interesting question yan, Tito Boy. At nangyayari? Opo, silang dalawa. Ni-refer po ni Actually, Attorney ni-refer ko Matt, si Raf dito Attorney sa Raf. CIA. At ngayon, ang sweldo mo ay nagbibigay ka ng komisyon kay Attorney Matt. Hindi. Kaya naniningil na ako, Nagtatanong Tito lamang po. Ito, sasagutin ko po, Tito. Okay. Of course, yung referral bonus kasi, it's an contractual obligation. So, hindi po to automatic, no? So, ibig sabihin, may prior na agreement kayo. Pwedeng verbal, salita lang po, or pwede ding written. Ano yung agreement na parang, attorney ha, pag nakapasok ka, dapat 10% akin na Opo. una mong Pwede. sweldo. Yes, dapat malinaw po. Hanggang sa mamatay ka na. Dapat po malinaw na gano'n na, okay, pag naipasok kita ng trabaho, may bibigyan mo ako ng porsyento at pumayag po yung isang partido. So, pag ganun po, may obligasyon po na magbigay talaga yung kaibigan niya ng referral bonus sa isa niyang kaibigan. So yun ang kasagutan po sa ating mga katanungan. Maraming salamat. Kung kayo po ay may mga katanungan, ay i-post nyo lamang po sa ating comment section, sa ating iba't ibang social media pages. Dahil ang tanong ng Pilipino ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda.